Ngayon tatalakayin natin ang isang paksang kapanapanabik para sa maraming mananampalataya, ang mga tattoo mula sa pananaw ng Biblia. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa ganitong uri ng artistikong pagpapahayag? Sumama sa aming paglalakbay ng pagtuklas kung saan susuriin natin ang mga turo ng Biblia, isasaalang-alang ang iba't ibang pananaw, at magmumuni-muni kung paano natin maisasama ang pananampalataya sa ating mga desisyon tungkol sa mga tattoo. Maghanda para sa isang nakakataas at nagbibigay kaalaman na dialogo habang sabay-sabay nating sinisiyasat ang paksang ito. Sa buong kasaysayan, ang mga tattoo ay naging paksa ng iba't ibang debate at opinyon sa lipunan at partikular sa loob ng komunidad ng Kristiyano. Mula sa kanilang kaugnayan sa mga paganong gawi hanggang sa kanilang pagtanggap bilang personal na mga artistikong pagpapahayag, ang mga tattoo ay isang paksa ng interes at kontrobersya sa konteksto ng pananampalataya. Ngunit lampas sa simpleng pagtalakay sa legalidad o ilegalidad ng mga tattoo, sisiyasatin natin ang mas malalim na kahulugan sa likod ng gawang ito. Anong kahulugan ng taglay ng mga tattoo sa konteksto ng ating relasyon sa Diyos at sa iba? Paano maaaring maging isang pagpapahayag ng ating pananampalataya at ating pagkakakilanlan bilang mga tagasunod ni Kristo ang mga tattoo? Noong nakaraan, ang mga tattoo ay itinuturing na mga palatandaan ng pagiging miyembro ng gang o karanasan sa bilangguan. Sa ngayon, makikita na natin ang mga tattoo sa mga suburban mothers, gothic teenagers, pop stars, at maging sa mga relihiyosong leader. Ayon sa Wall Street Journal, halos kalahati ng mga millennial ang umaamin na mayroong kahit isang tattoo. Dati kapwa ang simbahan at ang pangunahing kultura ay mariing tinatanggihan ang mga tattoo. Ang dating simbolo ng pag-aaklas, ngayon ay nagiging isang kapana-panabik na paksa ng pag-uusap. Ngunit ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga tattoo? Ang lumang tipan ay nagbibigay ng gabay sa bagay na ito. Si Moises, sa unang 5 aklat ng Biblia, ay nagtatakda ng humigit kumulang 613 batas. Ang mga batas na ito ay mula sa sistema ng sakripisyo at mga tungkulin ng mga pari hanggang sa pamumuhay at pamamahala ng mga Hudyo. Sa Levitico 11, talata 28, ipinagbabawal ng Diyos ang mga tattoo bilang isang anyo ng pagsamba sa mga patay na sinasabi, "Huwag kayong maglalagay ng hiwa sa inyong mga katawan para sa patay, ni maglalagay ng mga tanda ng tattoo sa inyong sarili." Gayunpaman, ang naunang talata ay nagbabawal din sa pagtatabas ng gilid ng balbas. Levitico 11, talata 27. Bukod dito, ang iba pang mga batas ng Hudyo ay nagbabawal sa pagkain ng baboy o pagsusuot ng mga damit na halo-halong materyales. Levitico 11, talata 7 at 11, mga batas na sa kasalukuyan ay karaniwang hindi sinusunod ng mga Kristiyano. Maraming mga batas na magiging kapaki-pakinabang pa rin ngayon at walang duda na dapat sundin ng lahat ng Kristiyano ang 10 utos. Gayunpaman, may iba pang mga utos tulad ng huwag mong lulutuin ang batang kambing sa gatas ng kanyang ina. Exodo 23, talata 11, na tiyak na para sa mga pangyayari ng sinaunang Israel. Kaya paano natin pipiliin kung aling mga batas ang susundin sa ating buhay? Ano ang hermeneutics? Bilang mga tapat na Kristiyano, nais nating maging matapat sa ating interpretasyon ng Biblia, isang proseso na kilala bilang hermeneutics. Ang hermeneutics ay ang sining at agham ng pag-interpret at paglalapat ng Biblia sa ating kasalukuyang mga buhay. Malinaw na ipinaliwanag ni Dr. Ken Gore, isang propesor ng pag-aaral ng Biblia sa Dallas Baptist University, DBU. Ang Biblia ay isinulat para sa atin, hindi sa atin. Ang ideyang ito ay binuo sa aklat na How to Read the Bible for All Its Worth, isang mahalagang akda. Ang mga manunulat ng Biblia ay inspiradong sumulat ng mga mensahe na magtatagal sa mga siglo at milenyo, ngunit hindi sila direktang sumulat para sa atin. Ito ay nagdudulot ng kahalagahan ng maingat na pag-unawa sa konteksto ng salita ng Diyos bago ito ilapat sa ating mga buhay ngayon. Halimbawa,
Hindi natin dapat i-interpret ang Filipos 4 talata 13 bilang isang garantiya na maaari nating makamit ang anumang bagay sa pamamagitan lamang ng pagsubok. Siyempre, ang Diyos ay may kapangyarihang gumawa ng mga himala at maaring payagan akong talunin si LeBron James sa isang one-on-one na laro ng basketball. Ngunit hindi iyon ang pangunahing mensahe ng talata. Kung maglalaro ako laban sa kanya, matatalo ako. Ano ang nangyayari? Hindi ba binibigyan ako ng Diyos ng lakas upang gawin ang lahat ng gusto ko? Ang pagbibigay ng isang kapaki-pakinabang na introduksyon sa hermeneutics gamit ang Filipos 4 talata 13 bilang halimbawa ay si Kelly Edmiston. Sa aklat ng Levitico, ang mga tao ng Diyos ay kalalabas pa lamang mula sa pang-aapi sa Egypt. Habang pinamumunuan ni Moises ang Israel, binigyan sila ng Diyos ng mga batas upang makatulong na bumuo ng isang pagkakakilanlan batay sa kanilang relasyon sa Kanya. Ang ilan sa mga batas na ito ay sadyang nilalayo ang mga Israelita mula sa mga paganong gawi. Sa kasalukuyan, ang mga Kristiyano, maliban sa mga mesyanikong Hudyo, ay hindi sumusunod sa kosher na dieta, umiiwas sa paghahalo ng mga tela at karaniwang nag-aahit ng kanilang mga sideburn. Kaya bakit natin sinusunod ang ilang batas ng lumang tipan at hindi ang iba? Mayroong malaking debate tungkol sa pagiging angkop ng ilang batas pagkatapos ng bagong tipan. Minsan, partikular na pinapayagan ng bagong tipan ang ilang mga pagbabago, tulad ng sinabi ni Marco. Sa gayon ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay malinis, Mark 7, talata 11. Sa ibang pagkakataon sinasabi ng Biblia na tayo ay pinalaya mula sa mga lumang batas ng Hudyo at hindi na kailangang sundin ang sistema ng sakripisyo. Gayunpaman, patuloy na kinokondena ni Jesus ang pangangalunya na nagpapatuloy pa sa pamamagitan ng pagsasabi na ang pagnanasa ay kasindumi ng pangangalunya. Mateo 5 talata 27 hanggang 29. Ang pagbabawal sa mga tattoo sa konteksto ng Biblia ay nagdudulot sa atin ng pagninilay-nilay sa mga dahilan sa likod ng utos na ito. Upang lubos na maunawaan ang kahulugan ng pagbabawal na ito, mahalagang isaalang-alang ang makasaysayan at kultural na konteksto kung saan ito ibinigay. Noong panahong isinulat ang mga salitang ito, ang lipunan kung saan naninirahan ang mga Israelita ay lubog sa mga relihiyoso at kultural na gawi na itinuturing ng Diyos na kasuklam-suklam. Marami sa mga gawi na ito ay kinabibilangan ng pagbabago ng katawan kasama ang mga tattoo bilang bahagi ng mga ritual ng pagsamba sa mga paganong Diyos at mga gawi ng pagluluksa para sa mga patay. Sa kanyang karunungan, binigyan ng Diyos ng mga tiyak na utos ang kanyang bayan upang protektahan sila mula sa paghila pababa ng mga paganong kaugalian at gawi sa kanilang paligid. Ipinagbawal niya ang mga tattoo bilang bahagi ng mas malawak na tawag sa kabanalan at paghihiwalay ng mga tao ng Israel mula sa mundo sa kanilang paligid. Ito ay nagdudulot sa atin ng tanong kung ang mga parehong alalahanin at kontekstong kultural ay pantay na naaangkop sa atin sa makabagong lipunan. Habang nagmumuni-muni tayo sa pagbabawal na ito sa modernong konteksto, dapat nating isaalang-alang kung ang mga tattoo ay kaugnay pa rin sa mga relihiyoso o kultural na gawi na sumasalungat sa mga prinsipyo ng Biblia. Bukod dito, dapat nating suriin kung ang motibasyon sa likod ng ating pagnanais na magpatattoo ay nagpapakita ng tamang paggalang sa ating katawan na isang templo ng banal na espiritu ayon sa mga turo ng Biblia. Sa huli, ang pagmumuni-muning ito ay nag-aanyaya sa atin na suriin kung ang mga tattoo sa ating makabagong lipunan ay kumakatawan pa rin ng isang paglihis mula sa mga halaga at kabanalan na tinatawag tayo ng Diyos na panatilihin bilang kanyang mga tagasunod. Ang salitang tattoo ay hindi malinaw sa wikang Hebreo. Ang ilang mga salin ng Biblia ay gumagamit ng salitang tattoo upang isalin ang isang Hebreong termino na talagang mas malabo. Ang Hebreong salitang karka ay maaari ring mga hulugang hiwa o marka. Ang ilang mga iskolar ay isinasalin ang salitang ito bilang marka
na sa isang ganap na literal na interpretasyon ay magbabawal sa mga pansamantalang tattoo ng mga bata sa mga perya o kahit sa pagsusulat ng mga tala sa likod ng kamay. May malaking debate tungkol sa pagiging angkop ng ilang mga batas pagkatapos ng bagong tipan. Gayunpaman, karamihan sa mga eskolar ng Hebreo ay sumasang-ayon na ang kaka ay tumutukoy sa pagbutas ng balat upang magpasok ng tinta na lumilikha ng mga permanenteng marka. Noong panahong iyon, ang mga tattoo ay mas malamang na magdulot ng impeksyon at iba pang mga panganib sa kalusugan, ngunit ito marahil ay hindi ang pangunahing dahilan kung bakit ipinagbawal ng lumang tipan ang mga tattoo. Bakit hindi maaaring magpatattoo ang mga Israelita? Tulad ng nabanggit kanina, marami sa mga batas na ito ay inilaan upang paghiwalayin ang mga Israelita mula sa mga kalapit na paganong kultura at tulungan silang makalimutan ang mga kaugalian ng Egypt. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga komentaryo na ang pagbabawal sa mga tattoo ay may kaugnayan sa tamang paggalang sa paglikha ng Diyos. Tulad ng itinuturo ng mga eskolar na Lutheran noong ika-19 na siglo, sina Carl Friedrich Keil at Franz Delitzsch, si Frederick Gardiner ay sumulat noong 1876 na ang talatang ito ay nagbabawal sa paglapastangan sa dignidad ng tao sa kanyang anyong tao. Maraming konserbatibong komentaryo ang nagsasabi na ang batas na nagbabawal sa mga tattoo ay may kinalaman sa paglabag sa ating mga katawan. Bilang mabuting paglikha ng Diyos, bagaman ang kanilang posisyon ay naiintindihan, ngayon ay nauunawaan natin na ang batas na ito ay malamang na ibinigay upang protektahan ang mga Israelita mula sa pakikipag-ugnayan sa pagsamba sa mga paganong Diyos at upang tulungan silang makalaya mula sa kanilang pagkaalipin. Sa kasaysayan, lumilitaw na may dalawang pangunahing gawi na may kaugnayan sa mga tattoo noong panahong iyon. Ang ilang mga tattoo noong panahong iyon ay may kaugnayan sa pagkaalipin. Ang mga kamakailang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang mga tattoo ay ginamit upang markahan ang mga alipin sa Egypt. Dahil kalalaya lamang ng Diyos sa mga Israelita mula sa pagkaalipin, hindi nila dapat kailanman isaalang-alang ang kanilang mga sarili bilang mga alipin sa Egypt. Bukod dito, ang mga rabay ng mga Hudyo ay kalaunan ay iniuugnay ang mga tattoo sa idolatriya at paganismo. Sinusuportahan ni James Smith ang ideya na ang mga tattoo ay nauugnay sa mga gawin ng pagsamba sa paganong Diyos, habang sina Robert Jameson at iba pa ay naniniwala na ang mga tattoo ay nauugnay sa pagsamba sa idolo at isang tanda ng pagtalikod sa pananampalataya. Sa ganitong pagbasa, tila ang Levitico ay hindi nagbabawal sa lahat ng uri ng mga tattoo sa modernong konteksto. Dahil sa ating kultura, ang mga tattoo ay walang parehong kaugnayan sa idolatriya o pagkaalipin. Kaya't ang isang mahusay na hermeneutical na interpretasyon ay nagpapakita na ang saligang prinsipyo ng utos na ito ay hindi nilalabag sa mga modernong tattoo. Ngunit bago magpasya kung ang pagkakaroon ng tattoo ay ayon sa Biblia o hindi, may iba pang mga pagsasaalang-alang na dapat nating isaalang-alang. Mayroon bang ibang mga talata sa Biblia laban sa mga tattoo? Naniniwala ang ilang mga Kristiyano na ang marka ng halimaw na binanggit sa Pahayag 13, mga talata 16 hanggang 18 ay isang uri ng tattoo. Gayunpaman, sa sumunod na kabanata, Pahayag 14, talata 1, sinasabi na ang 144,000 na tinubos mula sa lupa ay may pangalan ng Ama na nakasulat sa kanilang mga noo. Sa makatuwid, ang isang literal na pagbasa ay maaaring magdala sa atin sa konklusyon na ang mga matuwid ay magkakaroon din ng mga tattoo kahit na sa kanilang mga mukha. Maraming paraan upang bigyang kahulugan ang pahayag. At habang posible na isang araw, ang isang pandaigdigang kaayusan ay maaaring mag-utos sa mga tao na magpatatuo ng numero na 6, tila malamang na hindi ito ang ibig sabihin ni Juan. Kahit na ito ay totoo, maaari tayong magpatato ng anumang bagay maliban sa 666 at magiging maayos tayo. Gayunpaman, hindi ko inirekomenda ang mga tattoo na 666 para sa maraming dahilan. Sa 1 Korinto 6, mga talata 19 hanggang 20,
Gumagawa si Pablo ng isang magandang obserbasyon sa pagsasabing ang ating mga katawan ay mga templo. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa inyo na inyong tinanggap mula sa Diyos? Hindi kayo sa inyong sarili. Binili kayo sa isang halaga. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Sa kontekstong ito, ang talatang ito ay tumutukoy sa sexual na imoralidad. Gayunpaman, dapat nating pag-isipan ang prinsipyong ito na naaangkop sa maraming larangan ng ating buhay. Pinagtitibay ni Pablo ang kahalagahan ng ating mga katawan. Kaya't naniniwala ako na ang prinsipyong ito ay naaangkop din sa mga tattoo. Ang isang angkop na aplikasyon ay maaaring dapat nating luwalhatiin ang Diyos sa mga tattoo na pipiliin nating ilagay sa ating katawan. Bagaman, hindi ako sigurado kung ang tinutukoy ni Pablo ay ang panlabas na anyo nang isulat niya ang mga salitang ito. Kung gayon, ang mga templo ay lubos na pinalamutian, kadalasan ay may mga masalimuot na karpet at mga pintura, kaya't hindi tila ipinagbabawal ng talata ang mga tattoo. Sa Isayas 49, talata 16, sinabi ng Diyos, "Tingnan mo, inukit kita sa mga palad ng aking mga kamay." Ito ay metaphorical, ngunit ipinapakita pa rin nito ang pagbubukas sa ideya ng pagtatattoo. Mga tattoo bilang kultural na marka. Sa isang kawili-wiling artikulo ni Trevin Wax sa kanyang aklat na The Gospel Coalition, tinanong, mas masahol ba ang mga tattoo kaysa sa pangangalo niya? Ang artikulong ito ay isinasaalang-alang ang karanasan ng mga misyonero sa Tanzania na nagulat ng malaman na ang kanilang mga estudyanteng Kristiyano ay nagkakaisa sa paniniwala na mas masama para sa isang pastor na magkaroon ng tattoo kaysa magkasala ng pangangalo niya. Bakit? Dahil ang mga tattoo sa kulturang iyon ay kaugnay sa pangkukulam at masasamang espiritu at nagpapakita na ang mga masasamang espiritu ay may impluensya sa tao. Dapat nating seryosohin ang mga opinyon ng iba pang mga Kristiyano. Sinasamba natin ang parehong Diyos ng mga kapatid na ito sa mabuting pananampalataya. Sa katunayan, tama sila sa pagsasabing ang kultural na gawi ng pagtattoo sa rehiyon na iyon ay lubos na maglilimita sa kanilang patutuo at labis na mapapahiya ang simbahan. Ito ay hindi nangangahulugang ang moralidad ay relatibo sa mga kultura. Ngunit bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong pangalagaan ang ating patutuo. Iba't ibang kultural na konteksto minsan ay nangangailangan ng iba't ibang aplikasyon ng mga teksto ng Biblia at iba't ibang paraan upang isabuhay ang parehong mga walang hanggang katotohanan. Maaaring panatilihin ng mga Kristiyano ang mga kultural at etnikong marka na hindi makasalanan. Ang Ebanghelyo, ang mabuting balita, ay para sa mga Hudyo at mga Hentil. Ang pagsasamang ito ay isang punto ng napakalaking teolohikal na kahalagahan para kay Pablo. Ang sulat sa mga taga-Galasya ay malaking isinulat upang tugunan ang mga Kristiyanong Hudyo na nagdaragdag ng batas ng mga Hudyo at mga etnikong marka bilang bahagi ng kanilang pagbabalik loob sa Kristyanismo. Tahasang sinabi ni Pablo, "Kayong mga hangal na taga-Galasya, sino ang nangkulam sa inyo? Bago pa man ang inyong mga mata, si Hesukristo ay malinaw na ipinakita bilang napako sa krus. Nais ko lamang malaman ang isang bagay mula sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng batas o sa pamamagitan ng paniniwala sa inyong narinig?" Galasya 3, talata 1. Karagdagan pa sa parehong kabanata, isinulat niya, "Walang Hudyo ni Griego, alipin ni Malaya, lalaki ni babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus." Galasya 3, talata 28. Sinasabi rin niya sa 1 Korinto 8, versikulo 9, na marami sa mga gray na lugar na ito, tulad ng kung maaari tayong kumain ng karne na inialay sa mga paganong Diyos, ay hindi dapat maghati sa atin. Sa pinakamaliit, ang pagtattoo ay dapat isa sa mga paksang iyon. Maliwanag, maraming paksa ang itinuturing na lantad na makasalanan sa Biblia, anuman ang kultura at kung ito'y makakasira sa ating patutuo. Ang pagkuha ng tattoo ay hindi mukhang isa sa mga isyong iyon. Maaari ba akong magpatattoo kung ako ay isang Kristiyano? Kung bilang isang mananampalataya,
magpasya kang magpatattoo, tiyak na mayroong ilang mga prinsipyo na nag-aakay tungkol sa sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tattoo, kahit na isang mahusay na tattoo na nagbibigay karangalan sa Diyos. Ang ating mga katawan ay mga templo. Kumilos ng may matinding pagpapasya at karunungan. Dahil ang mga tattoo ay permanente, higit sa 10% ng mga tao ang nagsisisi sa pagpapatattoo. Maging maingat sa pagdedesisyon kung saan ka magpapatattoo. Ang mga tattoo ay nagdudulot pa rin ng mga panganib sa kalusugan. Ang prinsipyo sa likod ng hindi pagpapatattoo ay tila ang kanilang kaugnayan sa pagkaalipin, idolatriya at paganismo. Sa kasalukuyang konteksto, dapat tiyakin natin na ang nilalaman ng ating mga tattoo ay hindi nauugnay sa mga temang ito. Kung tayo'y magpapatattoo dahil sumasamba tayo sa isang bagay, iyon ay magiging isang refleksyon ng kasalanan. Kung ang tattoo ay tumutukoy sa isang bagay na pinalaya na tayo ng Diyos, huwag gawin ito. Galatia 5, versikulo 1. Kung makakasira ito sa iyong patutuo o magdudulot ng pagkakabahagi, dapat mo rin itong iwasan, lalo na kung ikaw ay nakatira sa isang kultura na nauugnay ang anumang tattoo sa paganismo. Sa 1 Korinto 8 versikulo 13. Sa wakas, hindi tayo dapat magpatattoo na kaugnay sa paganismo o anumang bagay na sumasalungat sa mga turo ni Kristo. Ang karunungan, ang banal na espiritu at ang komunidad ay dapat magbigay sa atin ng ideya ng mga nuances ng bawat sitwasyon. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagkuha ng tattoo? Sa buod, ang ilang mga Kristiyano ay maaring magtaltalan na ang mga batas ng Levitiko laban sa mga tattoo ay naroon dahil ayaw ng Diyos na labagin natin ang ating mga natural na katawan. Ang posisyong ito ay may mga problema at hindi mahusay na ipaliwanag ang konteksto. Ang pananaliksik sa Biblia ay nagpakita na ang pagbabawal ng lumang tipan laban sa mga tattoo ay malamang nakaugnay sa paganismo at pagkaalipin na dapat pa ring gabayan ang mga naghahanap ng mga tattoo sa kung aling partikular na tattoo ang kukunin. Gayunpaman dahil sa kanluran, ang mga tattoo ay hindi na nauugnay sa mga kasalanang ito. Ang mga Kristiyano ay dapat na malayang makakuha ng mga maingat na pinag-isipang tattoo na nagbibigay karangalan sa Diyos. Ang mga ito ay mga kultural na marka at artistikong pagpapahayag na maaaring tubusin at tangkilikin ng mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan. Tulad ng sinabi ni Pablo tungkol sa mga kultural na bagay na maaaring maghati sa atin, gayunpaman, hindi natin ginagamit ang karapatang ito, kundi nagtitiis ng lahat upang hindi maglagay ng hadlang sa daan ng Ebanghelyo ni Kristo sa 1 Korintos 9:12. Habang dumarating tayo sa konklusyon ng ating pagsisiyasat sa mga tattoo mula sa pananaw ng Biblia, lumilitaw ang isang fundamental na katotohanan. Ang pananampalatayang Kristiyano ay hindi matatag, kundi dinamiko at naangkop sa buong kasaysayan. Ang mga interpretasyon ng mga banal na kasulatan ay nagbago at nag-adjust habang nagbabago ang lipunan at kultura. Sa ganitong diwa, ang ating pag-unawa sa mga tattoo at iba pang kontemporaryong issue ay dapat na mabatid ng malalim na pagkilala at maingat na pagninilay na nakaugat sa walang hanggang pangako ng Diyos, mga prinsipyo ng pag-ibig, katarungan at biyaya ng Diyos. Isang aral na maaari nating makuha mula sa pag-aaral na ito ay ang kahalagahan ng marunong at sensitibong